posible raw makasuhan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte dahil sa paggastos nito sa confidential fund sa loob lamang ng 19 na araw o 16 na araw. Ayon kasi sa Makabayan Black, hindi raw bahagi ng General Appropriations Act ang pinagkagastahan ni VP Sara. Ang detalye sa report ni Angelica Galvez. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi raw nakasaad ang nasabing budget allocation sa pamantayan ng General Appropriations Act o GAA. Ayon pa sa mambabatas, illegal din daw ang paggastos nito sa 125 million na confidential fund. Ang point, dahil walang budget law at actually, ang sinasabi, kung mayroong other laws pero wala namang pinapakitang other laws yung OVP, kasi kung may halimbawa, may GAA, pero after ng GAA, meron pang ibang batas, dapat dumaan sa amin yon. Pero sa Kongreso, wala namang isang batas pa na dumaan na mag-authorize sa OVP na magkaroon ng confidential fund. So, ibig sabihin, yung bottom line, illegal na merong 125 million yung OVP for confidential expense. Dagdag pa ni Manuel, maaari raw nalabag ni Vice President Duterte ang 1987 Constitution Article 6 Section 25.6 na dapat gamitin lamang ang pondo sa layuning pampubliko at suportahan na naaayon sa vouchers at dapat na ipasailalim ito o naitakda ng batas. Masasagasaan rin ito ang Article 6 Section 29.1 na dapat walang pera ang dapat bayaran mula sa Treasury maliban kung ito ay ilalan at igagawa sa ilalim ng batas. Tapos, babalikan natin yung supreme na batas sa ating bayan, yung 1987 Constitution. Naka-mention na discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be described by law. Tapos, nabanggit din, no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law. Taliwas rin umano ito sa Revised Penal Code ng bansa. Tapos, maaari ding nalabag ang Revised Penal Code. Ito ay tungkol sa illegal use of public funds or property. No? Again, nasa third line po, crucial din na dapat appropriated by law yung fund na gagamitin. No? At ano yung magiging penalties sa lumabag sa ganitong article ng Revised Penal Code. Kaugnay nito, dahil hindi umano ito sakop o napapaloob sa CF, ay maaaring questionin ng mga tao ang vice-presidente kung saan niya ginamit ang 125 million pesos. Patuloy pa rin ang panawagan ng Makabayan Black ang Abolish Confidential Fund upang makita ng patas at malinaw ang pondo ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino.